Bakit po nawala ang isang Ricky Mansueto sa mundo ng showbiz? Gusto ko mag-abroad eh. Gusto kong makita ng Japan, may experience kung paano ba ang magtrabaho sa abroad. Isang diretsyong tanong po ako sa inyo. Hindi ko po ito na itatanong sa madalas natin pagkikita. Sir Ricky, kayo po ba ay nagdaranas ngayon ng kahirapan? Considering sa financial, medyo nag-down kami. Noong mga panahon na kayo ay nasa Japan, bakit kayo nagdesisyon na iwan ang inyong karir dito samantalang ang ganda ng karir nyo noong mga panahon na yon? Iniwan nyo dito sa Pilipinas ang karir nyo. Ano to, nasila ho kayo sa pera? Binayaran kayo ng malaki? Ito masasabi ko lang una sa vlog mo. So, unang salang namin, natuwa yung hapon, nagbagay ng isang lapad. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Maraming salamat sa lahat ng ating mga kaibigan sa buong Pilipinas, sa abroad, Hong Kong, Japan, Taiwan, Saudi Arabia, at kung saan-saan pa. Magandang tanghali, hapon, gabi, madaling araw, kung anong oras man dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Thank you so much. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng aking viewers. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng aking subscribers. At higit sa lahat, maraming salamat po. At this time, isang kilalang matini idol noon. Isang singer na siniyawan, sinigawan, pinalakpakan. Talaga namang minahal ng marami nating kababayan dahil sa kanyang awitin, sa kanyang mga pelikula. At syempre, walang iba kung hindi si Mr. Ricky Mansueto. Hello! Hello Morley, magandang araw sa iyo at sa lahat ng ating mga viewers sa vlog mo. Maraming salamat sa iyo sa pag-invite mo sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat dahil ako po ay inyong pinaunlakan. Alam mo kasi isang malaking karangalan na ang maging guest mo sa vlog mo kasi lagi ko ito pinapanood talaga. Salamat po. Anyway, kumusta ka na, Ricky? Mabuti naman, salamat sa Diyos at okay naman ako. Meron naman tayong work, tsaka masabi ko lang na right now po ay sa LTO Pasay, ang Transportation Office. Naka-assign po ako sa Mystic Road, sa mga rising scene doon. Salamat sa LTO NCR West sa pagtangkap sa akin. Noong mga panahong punong-puno ng sampagita ang kanyang leeg, paano po ba kayo pumasok sa showbiz? Una, kasi kaibigan namin si Joven Santiago, yung hairdresser. So, through Joven Santiago, lumapit kami sa kanya. Tapos, nilapit kami kay Husto, kay JJ. So, that time, meron pa siyang JJ no na TV program. So, doon nag-start and then, nakilala niya ako kay Tito Ramon sa Imus Production. Doon sa pelikula naman yun, no? Then, after nung kay JJ, nagtuloy-tuloy naman siya. Nakilala ko naman si Tito Johnny De Leon na malaking pasasalamat ko sa kanya kasi siya nagbigay sa akin ng show sa radyo, which is na Ricky Mansueto Show sa DWWW. Every Sunday yon, bali 6 to 7 p.m. And then, dapat din siya ng 6 years. May mga nagawa rin po kayong mga single, mga kanta. Opo. Meron po, ang una kong nagawang plaka, yung sa Dyna Recording, yung which is, ang title niya is Irene and Rush. Pakikita po yung sa YouTube. And then, after po nun sa Dyna, sa Trigold Recording din po naman. Naging masigla ang iyong karir bilang isang singer. Ano po ba ang naging proyekto nyo noong mga panahong kayo pa po ay kumakanta? At ano po ang inyong recording company? Yun po. Sa recording company, yung Dyna Recording. Pangalawa yung sa Trigold, under kay Big Passion noon. Na nasama ko doon si Marisa. Ah, si Marisa yung singer! Yung singer doon. Yung kasama ko siya doon sa recording na yun. And then sa mga project po naman, usually po, meron akong mga ginagawang mga concerts, mga provincial show. Ano po yung single po ninyo na tumatakbo sa kamalayang Pilipino, sa kaisipan ng mga Pilipino? Tingin ko yung Please Promise Me kasi yun ang unang single sa Trigold noon. And then, alam ko noon, papatugtog siya sa mga radio station natin and then sa mga probinsya. Ano po yung kanta na yun? Konting sample nga yun. You are my joy, my life and my dream, my everything. Through all the years, please promise me that you'll never leave me, my love. Oh, parang sarap pakinggan. Kung pakikinggan mo siya, parang Hawaiian ang ginawa niyang ano eh. Please promise me that you'll never ever leave me. Oh, please would you tell that you really care. Kaya alam
Kailan po sumikat ito? Mga 1980s yata, mga 1980. 70s. Kasi nag-start talaga po ako sa showbiz, mga 70s. Kaya nga po, pasalamat ko rin po sa inyo kasi nagkakilala tayo. Aside from Please Promise Me, ano pa po yung isang song na masasabi niyong inyong-inyo na sumikat? Yung bakit kaya? Ano naman po ang tono noon? Parang gusto ko makinig ng kanta ng isang Ricky Mansueto. Naging matini idol noon, pinalakpakan, hinangaan, at talagang pinipilahan ng mga kadalagahan para sabitan ng bulaklak. Ipakukwento natin sa kanya mamaya yan. Yung Okay. Bakit kaya sa tuwing kita'y makikita, ang dibdib ko ay lagi nang kumakaba. Ano ba ang lihim mo? At ako ay nabihag mo. Bakit kaya? Oh. Di ba? Panis! Masasabi ko lang po, lahat ng mga recording ko po ngayon na nagawa ay nasa YouTube. So, pwede pong yung ating mga viewers po ninyo na pwede pong may search po yun na Ricky Mansueto songs, lalabas po lahat. Paano ba na-discover ang isang Ricky Mansueto sa larangan ng pagkanta? Kayo po ba ay sumasali noon sa mga amateur contests? Hindi po. Bali, sa pagkanta, talagang hilig ko nung kumanta nung araw. And then, lumapit kami kay James D, nung may-ari ng Dyna Recording. Kasi that time, kakilala din namin siya. Nagpunta ako sa office ng Dyna. So, doon ako nag-audition din. Luckily naman, nakakuha naman ako. And that time, yung aking first recording sa Dyna Recording, kasabay ko noon yung Si Claire de la Puente. Pagkatapos nito, ikuwento mo naman sa akin, ano-ano po ba yung mga programang nasalihan ninyo sa telebisyon? Marami. Nung nasa Dyna Recording na po ako, bali, una, Superstar ni Nora Honor, nag-guest na ako noon. Tapos sa Sweden Canteen, and then Penthouse 7, tapos yung kay Joe Quirino, yung Sing Stars with Joe Quirino, doon po ako nag-guest sa mga musical show. And then, fortunate din po naman, nakasama ko si Tito Dolphy sa Jan and Marcia. Sa Jan and Marcia. Naging guest din po ako doon. Ako po ay curious noong mga panahon ng kasagsagan ng inyong career na kung saan ay sinasabitan kayo ng sampagita. Nakakatuwa yun kasi, during the time, di ba alam mo naman na at the time din ni Ate Guy, talagang ang mga fans talagang masigasig talaga. So, yung pong sa aking show na every Sunday, kasi live show yun eh. Hindi po siya kamukha na iba na radyo lang. Doon sa radio show ko, kumakanta ako, sumasayaw, nag-host. So, yun, every time na kumakanta ako, talagang umakit yung mga fans. Nasabitan ka ng mga maraming sampagita, tapos yung mga feathers na hanggang leeg, hanggang hindi ka na makahinga rin sa dami ng mga binibigay sa akin. Pero yung sinasabi po nila na karamihan daw yung mga sampagita na isinasabit din sa mga artista, ay galing mismo sa inyo. Ay, hindi po. Ang totoo nun, mas sinatanong sa mga fans ko nung araw, sila mismo ang gumagastos. Hindi po ako nabibigay ng pambili ng sampagita. Walang ganaw, walang ganaw. Wala pong talagang kusang loob nila na binibigay. Matanong ko lang po kasi ang tagal nyo po sa recording industry. Marami na kayong kinanta, marami kayong naging show. Bakit po nawala ang isang Ricky Mansueto sa mundo ng showbiz? Kasi at that time, during the college, kasi nag-aral muna ako sa FEU, and then masagsagan ng mga nagja-Japan ngayon kasi gusto ko rin mag-Japan din. So nag-apply ako sa isang office sa Makati. Nag-show ako doon sa Japan for a while, mga 6 months ako doon. Siguro mga 2 times o 3 times yung ako nakabalik ng Japan. Yun, tuloy-tuloy ako sa Japan noon, and then pagbalik ko ng Japan na, doon ko na-meet yung wife ko. Hapon ba na pangasawa nyo? Ay, hindi po. Filipino? Filipino-Chinese. Doon yung nakilala sa Japan, yung misis nyo? Hindi po, dito sa Manila na. Pero sa Japan, marami kayong naipon. Speaking of ipon, marami-rami din naman. Lahat kasi ng mga naipon ko, lahat ng mga kinita ko, binigay ko kasi sa mga parents ko eh. Actually, wala naman akong talagang hawak na money kasi talagang pinamahala ko sa kanila. So, pinagkatiwala mo ang mga kinikita mo dito sa iyong pagiging singer sa Pilipinas, Oo. pati ang kinikita mo sa Japan, ipinamahala mo sa mga magulang Oo, mo. yung- Ganun mo kamahal ang mga Kasi parents mo. nakikita ko naman na kapangalaga naman na siyempre yung aking kinikita sa showbiz. Well, in fact din naman, nagkaroon kami ng mga negosyo, yung restaurant sa Binondo. Part of my, siguro my income, doon din napunta sa mga negosyo na ipundar namin. Kumusta na yung negosyo nyo? Yung nga, pero ngayon sadly, nung mamatay na yung si daddy ko, yun, unti-unti nawala yung negosyo namin. Tapos, considering sa financial, medyo nag-down kami kasi kami lang na ni mami ang nagkasikaso ng negosyo. Yung nga, kasalanan ko rin yun na hindi ko siya na-manage mabuti. So, yun ang nangyari doon sa negosyo. Totally nawala na nga. So, Bakit hindi nyo siya na-manage? yung nga, kasi kumbaga, masyado ko din pinaasa sa mga parents ko yung pag-asikaso. Although tumutulong din ako sa pag-asikaso doon sa restaurant. Yung concentration, kumbaga, yung tamang management, yun ang hindi ko na pag-aralan mabuti. So, yun ang nangyayari noon. Noong mga panahon na kasagsagan na kayo ay nasa movie industry pa or recording industry, sino-sino po ba yung mga nakasama ninyo na i-love team sa inyo? Sa lab team, kasi
During that time nga pala, nang may kwento ko rin. After pala ng kay Tito Johnny De Leon, ang tumulong din sa akin si Kuya Ike Tusada. Tapos parang namanis niya rin ako. So sa mga provincial show, ang kasama ko nun sila Winnie Santos. O sila Maribel Aunor. Yun ang mga, yung apat na sikat. Yung apat na sikat. Silang nakasama ko. Maribel Aunor, Winnie Santos, Arnold Gamboa. Tsaka si Dondon Nakar. Nakasama mo sila. Nakasama ko sila. Yung grupong yun kasi nga, every Sunday, magkakasama kami dun sa Big Eggs Happening. So binubuo kami ni Kuya Ike din sa mga provincial shows. Noong mga panahon na kayo ay nasa Japan, bakit kayo nagdesisyon na iwan ang inyong karir dito samantalang ang ganda ng karir nyo noong mga panahon na yon? Iniwan nyo dito sa Pilipinas ang karir nyo. Ano to, nasila ho kayo sa pera? Binayaran kayo ng malaki? Hindi naman, kasi talagang gusto ko mag-abroad eh. Gusto kong makita ng Japan, may experience, kung paano ba ang magtrabaho sa abroad. Okay naman. Actually, nung first time ko sa Japan, iba na homesick. Ako hindi ako na homesick eh. Nag-enjoy pa kasi ako dahil nga nagustuhan ko yung trabaho ko, yung klima, lahat yung pagkain. Hosto po ba kayo doon? O naging hosto rin for a while. Ano bang trabaho po ng hosto? Ang hosto, para din, may mga customer, tapos entertain mo lang, kakantahan mo lang, sasayawan mo. Wala namang tinatawag na ano yun. Kumbaga, house show. Clean fun po naman yun. Pero depende na rin yun dun sa hosto kung gusto niya. Pero definitely, ano po yun, mag-entertain ka lang sa mga guests. Pero totoo ba na yung mga Hapon ng mga panahon ninyo sa Japan ay talagang generous, bigay ng alahas, bigay ng pera? Generous ang mga Japanese. Lalo na, kasi yung una kong salang sa Japan noon, 3 kaming lalaki. Bali, all-male band kami. Tapos ako yung pinaka-vokalista. So, isang vokalista, tapos isang gitara, tsaka isang sa organ. So, unang salang namin, natuwa yung Hapon. Nagbagay ng isang lapad, 10,000 yen. 10,000 yen. So, siyempre, natuwa kami. Tapos, every time nakakanta kami, may mga 5,000 yen, 10,000 yen, minsan mga 2,000. Tapos, papakainin ka sa labas. Kaya mabait ang mga Hapon. Punta naman tayo sa paggawa ng pelikula. Paano naman kayo napunta sa pelikula at anong role ang unang naging ano nyo? Yung sa pelikula naman, sa tulong ni Tito Ramon Revilla, doon sa kanyang Imbus Production. So, yung una kong salang sa pelikula niya yung Pepeng Agimat. Pero actually, ang role ko lang doon yung Palo Sebo. Yun, doon sa unang kong pelikula, Pepeng Agimat. Tapos, sinama niya rin ako doon sa hulihin si Tiagong Akyat. Kaya, naging close ako sila Tito Ramon dahil nga nagawa kong pelikula. Tapos, every time na may mga party sila o mga birthdays, doon ako palagi. Gusto niyo po bang bumalik in showbiz? Kung magkakaroon pa ng pagkakataon. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ano sa mga series o palabas sa mga television ang gusto niyong kayo ay mapabilang? Kidirek ko yung Batang Quiapo. Ang gusto mo sa Batang Quiapo, bakit? Dahil kasi nakikita ko, nagbibigay din siya ng mga pagkakataon doon sa mga dating artista. Tsaka okay naman din ako sa mga medyo action ng konti, drama, ganun. Payag ka na maging lolo sa mga pelikula. O pwede, lolo, pwede naman. Tatay, ganun. Tatay, pwede. Tatay, lolo. Kasi mas kulang tayo ng mga character actor ngayon, eh, no? O mga tatay, lolo, okay lang. Basta kung sakaling pupuli, kung merong kumuha, bakit hindi? Bakit kay Coco Martin yung gustong mapasama? Hindi, kasi alam ko naman na sa viewership niya, malawak din, di ba? Tsaka maganda rin yung mga role na binibigay niya. May panawagan po ba kay Coco? Kay Direk Coco, sana po ay mabigyan niyo ako ng pagkakataon na makasama sa inyong programa sa Batang Quiapo. Punta tayo sa ating chikahan pa rin. Ricky, sa ating buhay, madalas nagkakaroon tayo ng kasalanan sa sarili natin, sa ibang tao. Tatanungin kita, meron ka rin bang nagawang kasalanan na pinagsisisihan mo ngayon? Meron din akong nagawang kasalanan. Siguro hindi ko muna pwedeng i-divulge kung sino. Pero kasi ang nangyari noon is relationship yun na ako mismo ang may kasalanan. Umalis na lang ako doon sa relationship na yun na walang ganong closure, kumbaga. Tinalikuran mo ang iyong... Parang gano'n nga. So, ang gusto ko nga sana, kung magkaroon ng pagkakataon, na humingi ng tawad doon sa mga nagawa ko. Ano ito? Misis mo na pangasawa mo na nagawa mo ng problema? Pwede ba sabihin yun? Baka ito na yung pagkakataon na mabigyan ka ng kasi kanyang... sa ngayon kasi meron akong yung partner kasi baka naman din masaktan siya. Sa puso mo, ano yung naging pagkukulang mo doon? Ang pagkukulang ko yung umalis ako kasi nung magsasama kami noon, wala namang gano'ng mabigat na dahilan. Pero iniwanan mo siya, gano'n? Parang gano'n. Pero kasi una pa lang din kasi nung aming relasyon bilang magkasawa, sabi ko na rin na may konting dugong... Foreigner? Konti. Hindi naman actually foreigner, kundi yung Chinese siya. Chinese. Parents ko is parang against sa kanya. Kumbaga, since ng first ng marriage namin, medyo hindi na gano'ng maganda rin ng ano. Ito yung una mong napangasawa. Tapos yung ngayon, masaya ka na. Ngayon, masaya na, oo. Bilang isang lalaki, kapag ganito sa sitwasyon na kinaharap mo o pinagdaanan mo, ano ang nararamdaman mo?
May nagkikita pa ba kayo ng mga anak mo sa kanya? May anak ba kayo? Pero naman, ito masasabi ko lang una sa vlog mo, no, na hindi kami nagkaroon ng sariling anak. Hindi kami pinalad. Nagkaroon kami na adopted na daughter. Etong huli mo, ilan ang anak niyo? Ito sa uli, wala kaming anak kasi schoolmate ko siya sa FEU para kaming psychology. So, nung mag-meet kami, iwalay siya sa husband na niya. Tapos meron siyang 2 anak. So, ibig sabihin, Ricky, wala kang anak na naging galing mismo sa'yo. Masakit ba para sa isang lalaki yon? Malungkot din na wala akong talagang anak na galing sa akin, di ba? Pag nakikita ko ngayon mga batang cute na cute, sabi ko sana karoon ako ng anak na gano'n. Kasi marami din naman na hindi nagkakaanak. So, inisip ko rin siguro talagang hindi ko palad. So, ngayon lang to inopen na medyo malungkot pala kayo sa sitwasyon nyo na... Actually, ngayon ko lang ito sinabi in public. Pero kung yung buhay ninyo ay isang awitin, anong kanta ang bagay sa inyo? Siguro, Impossible Dream siguro. Ay, pareho tayo. Kikanta nga po, sample nga po ng Impossible Dream. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the unbearable sorrow, to fight where the brave dare not go. This is my question. Nandun eh! Oo nga. Nandun eh! But anyway, sa totoo lang, paano yung napangalagaan ang boses ninyo at your age? Ako po bali normal lang, baga Saturday or Sunday, simpleng vocalize, tapos kumakanta sa video, okay. Kung babalikan itong mga itsura nyong ito, ano sa parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Sabi ko nga, kung pwede lang may balik ang panahon, yung 70s na masaya, yun ang panahon na masaya kasi actually lahat magaan, tapos marami mga shows na ginagawa, kung saan kumakanta. Naalala ko noon, nadali kami creative sa isang dadaan ka pa ng ilog para makatawid doon sa kabilang show. Doon ako mag-show. Meron din kong experience na kumakanta ako na umuulan. Yun ang gusto kong balikan yung buhay na bagaan, tapos yung aming negosyo nga. May pangarap pa ba ang isang Ricky Mansueto na hindi pa niya naabot hanggang ngayon? Siguro ang pangarap ko na lang is sana makapag-abroad ako uli, tapos muling ako mabigyan ng pagkakataon sa showbiz kung may magbibigay. And then, kung hindi man, magkaroon man ng magandang negosyo, naman ang pangarap ko eh. Gusto ko bang mag-improve sa sarili ko. Para sa iyo, ano ang buhay? Ang buhay ay masaya. Alam mo, Morley, kaya papasalamat ako sa Diyos na kahit medyo laganap ang kahirapan sa atin, pero salamat pa rin kasi buhay ka, walang sakit, na safe ang pamilya. Yan man importante. Ba't po yun nasabi na gumagapang sa hirap, na naghihirap? Alam naman natin na mahal ang mga bilihin, di ba? Lahat nagtataasan. On my part naman, hindi man sa pag-ano, yung mga gusto kong matikman ng pagkain, nakakain ko naman, nabibili ko naman kapapano. Kung babalikan po yung nakaraan nyo at yung mga perang kinita ninyo, saan nyo ito dadalhin? Papagkatiwala pa rin kaya nyo ito sa inyong mga magulang? Matutunan ko invest yung mga perang kinita ko. Yun ang gagawin kong puhunan, gagawin kong negosyo. Isang diretsyong tanong po ako sa inyo. Hindi ko pa po ito na itatanong sa madalas natin pagkikita. Sir Ricky, kayo po ba ay nagdaranas ngayon ng kahirapan? Hindi naman po ako nagdaranas ng kahirapan. Meron naman akong maayos na trabaho, maayos na tirahan. So, hindi po. Kumbaga, ang buhay ninyo ay Yung pantay lang, sakto lang. Yun ang maganda, yung sakto lang. Sakto lang. Sakto lang, hindi naghihirap dahil yun ang pangarap mo. Yun ang pangarap ko. Siyempre, bukod dun sa kasalukuyang sitwasyon, kung pwede pa akong magtrabaho sa abroad na mas magandang pang pagkakitaan, bakit hindi? Tito Ricky, nanalo na ba kayo ng mga awards sa inyong profesyon? Sa profession ko po, dati, nung ako po naging teenage, naging Mr. Teenage Philippines 1979. Kasama ko si Maribel Aunor. Siyang kasama ko noon. Tapos, ito po, meron dito yung Most Entertainer Award. Kasama ko si Melda Papin. Naging guest ko din si Alma Moreno. Si Alma Moreno. Anong show po ninyo to? Bali, concert po namin ni Imelda sa Eduardo's. Nagko-concert kayo ni Imelda Papin. Saan po kayong mga... Yun po, sa Eduardo's, sa Lanay Supper Club. Pero madalas po noon sa Eduardo's. Ito yung bago ka pumunta ng Japan o galing ka na ng Japan? Hindi pa po. Bali, ito yung during that time na kasagsagan ng karir ko. Kasagsagan ng karir nyo na sa Eduardo's. Kayo bodega, naalala ko may bodega pa doon. Pero usually ako Eduardo's sa Lanay. May gusto pa po ba kayong sabihin sa ating mga viewers, sa ating mga listeners? Yun ang una, pasasalamat ko sa iyo dahil sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Maraming salamat. At sa lahat po ng ating mga viewers, salamat po sa inyo. Naway patuloy po supportahan din po ang vlog ni Morley. At yung mga fans mo, marami ka pang fans na nag-aantay sa iyo at natutuwa sila na muli kanilang makita. Salamat. Sa lahat po ng mga fans ko na matangkilik po sa akin, nagmamahal, maraming salamat po sa inyo. Sana nga po ay muli tayong magkita, muli magsama. Maikli man ang aming kwentuhan, maikli man ang aming chikahan, pero malalim ang aming mga pinag-usapan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa Tondo,
mabubuhay ka sa nalpanig na mundo. Yes! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.